No, sabi nga namin ni Ricky, sana naman may peace maski na sa Senado lang muna. Si Senator Ping Lacson, katunggali pa natin, sila nagbabangayan ni Senator Marcoleta. Umpisahan po natin tungkol po dito sa issue po ng Kalayaan Island Group. No? Sinabi po ni Senator Ping na diniscover daw yan ni Tomas Cloma, pero dinidispute po yan ni Senator Marcoleta. Ano sa inyo po, sa palagay nyo po, sino ba talaga ang may-ari o ano ba talaga yung kasaysayan po ng Kalayaan Island Group? Kasi ang komento ko lang dyan especially kay Senator Lacson, kasi nababasa ko yung kanyang mga statement. Kung gusto niyang i-dispute si Senator Marcoleta, I think it would be good for him to present his own narrative with facts. At the same time, hindi yung mga sound bites. Kasi usually, ang nababasa ko, it's more about sound bites na sinasabi niya na mali si Senator Marcoleta, fake news, ganyan-ganyan. But you have to back it up with something credible when it comes to facts. Kasi ang maganda naman kay Senator Marcoleta, pag nagsasalita siya, marami siyang sinasabi ng mga nasa site ng mga materials, and at the same time, meron talaga siyang mga dalam. Nung una nga, pati mga mapa, may mga dala siya, na nagpipresent talaga siya. Yung narrative niya is back up with something na, may facts siya, may material siya na dinadala. Mahirap kasi yung sound bites to criticize a senator like Senator Marcoleta. Kasi, ang alam ko kay Senator Marcoleta, before yan magsalita, nag-research muna yan at saka may mga backup na mga materials yan. Now, when you really look at it, may ground ang kanyang argument. So, yun. On the other hand, sa KIG na usapan, it's a disputed, in a way, the narrative is disputed in as far as other countries is concerned. Tapos, on the other hand, ang pinag-uusapan kasi sa KIG is dalawang aspeto nga. Una, ang tinatawag mong yung claim natin na EEZ or Exclusive Economic Zone. On the other hand, yung claim din na tinatawag na sovereignty or territorial sovereignty. So, dalawang aspeto yan na kung saan pag present mo siya, i-explain mo yung regime of islands kung ang EEZ ang ang kiniklaim mo, and that would be under UNCLOS. Pero pag tinawag mo kasi na ang claim mo is territorial sovereignty, ibig sabihin pag-aari natin yan, that's a different story. So kailangan mong i-trace ang historical background yan, especially sa akin kasi hindi na natin dapat pumunta dun sa ancient time or before the conceptualization of the Philippines as a nation state. I think mas magandang tignan kung saan nagsimula yung claim, yung nagsimula yung claim ng Pilipinas na may kinalaman sa territorial sovereignty. Kasi yun ang original na claim ng Pilipinas sa KIG sa panahon ni Marcos Sr. At bakit natin sinasabi na atin yan? Para malinaw. On the other hand, yung EEZ naman is a different issue na tignan kung bakit kiniklaim mo siya as EEZ based naman sa UNCLOS. Kasi kung pagsasamahin mo yung dalawa, malilito ang mga tao at even si Senator Lacson, I think, malilito siya.